big impact on our salvation. So, importante pa rin masyado po yung repentance natin para sa ating salvation. For us to be truly saved, we should repent. Kaya po nang napag-usapan natin, there are 7 characteristics of true repentance. Last Sunday, we talked about true repentance begins with confession. Of course, paano ka magre-repent kung hindi natin i-confess yung ating mga kasalanan? True repentance is resolved. Pagkatapos natin sabihin, pagkatapos natin i-confess, gagawa tayo ng paraan para hindi na natin ulitin yon, hindi po ba? And then true repentance is evident, nakikita. So, dapat nakikita po siya sa buhay natin. Ngayon po, number 4, no? The true repentance is unconditional. No, it is unconditional. Ibig sabihin po, yung para bang atong ginapakita without condition, gina-acknowledge niya nakasalata. No? Dili ta mo repent, kimagin ko, mangayon lang kung kapasayloan sa Ginoo, kung buhaton niya. Dili. Apan gingon niya diri, it's unconditional. That is why when we repent, we should repent even if. Mangayo kong kapasayloan sa Ginoo, bisan dili ko perfect. Mangayo kong kapasayloan sa Ginoo, bisan dili pa wala ko kabalo sa akong ginabuhat. Mangayo kong kapasayloan sa Ginoo, bisan kabalo ko dako kayo ko kung sala niya kaniya. Wala na gaingon diri ang Ginoo o wala na gaingon diri sa Bible nga dira lang ta mangayo kapasayloan sa Ginoo kung ang atong sala kay nangawat lang. Or kung atong sala na mga lang. Pero kung nakapatay ka ayon ng Panginoon, dili. It's unconditional. Every sin, itong ipangayo kapasayloan diha sa Ginoo mga kaigsuunan. Just like King David. When King David realized nga nakasala siya diha sa Ginoo, wala siya ni adto dito kay Nathan yung prophet, wala niya dito sinabi nga mangayo lang kapasayloan sa Ginoo kung kanang ihatag na jud niya ni akong gusto. But instead, King David recognized nga nakasala siya diha sa Ginoo. That's why gingon niya dito in 2 Samuel 12:13, sinabi niya kay Nathan, katong prophet, I have sinned against the Lord. So mga kapatid, hindi niya sinabi na, I will repent lang kung makuha ko lang to. Or di kaya, mahingi lang ako ng sorry kang Lord kung ang, yung punishment lang ng kasalanan ko kay ganito lang, ganyan lang. Number 5, true repentance is humble. In Luke 15:21, this is the story of the prodigal son. Pero makita natin na siya in the Luke chapter 15, no? 'Di ba? Alam naman natin yung story ng prodigal son. Unsay nahitabo? Yun siya pa. Ihatag tanan sa ko. Mulakaw ra ko. Ambi na nang akong share. Pa, ambi na akong tanang kwarta, akong porsyento dira ambi na. Mulakaw ko kay mag-happy-happy ko. Happy-happy siya. Sa dito, naglakaw-lakaw sa dito, gigastos niya yung kwarta sa mga bisan unsa nga butang, gisayang niya yung kinabuhi, hangtod sa nahurot tanan, hangtod sa niabot siya sa punto sa yung kinabuhi, nga nagakaon na lang siya glanaw. Pagkaon sa baboy. Ngayon, giingon, in my master's house, nindot kayo kong balay dito, na ako'y mga slave in my master's house, nagan kayo kong kwarta, ang mga tao mo ay magluto para sa kuha, noon limpyo kayo kong balay dito, pero nasa dito karon sa balay, sa kulungan sa baboy, nagkakaon og lamaw. Pero sa iyang gibuhat, naingon siya dito in Luke chapter 15 verse 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. He humbly come in repentance to his father. Wala niya gingon niya, ingani ang naitabo sa kuha pa kay gamay lang ang buti mong gihatag. Wala namang gud ka nagsustinar sa kuha. Ingani ang naitabo sa kuha kay gipasagdal lang ang gud ko nimo, wala pa nimo gingan. Dili ni Dol, jud siya gingon siya, Father, I have sinned against you. He come with a humble heart. In humility, he received repentance. No, he received the forgiveness of the father, of his father. Kung titingnan natin dun sa Luke chapter 15, kung sa'y gibuhat sa amahan, kay tungod sa iyang humbleness, nagpa-party. Ali, pag-ihaw mo gingani kay na akong anak ni balik na. Ganyan po si Lord, mga kapatid. If we go back with a humble heart, 1 billion angels will rejoice
in heaven because of you and because of me. Maga-enjoy, magakalipay if we come in an humble heart. A fake repentance is arrogant. Ito na yung, nakasala ko, si Lord ay bahala, magpasaylog, yapon ng Ginoo. Ay, nakasala ko, sige lang, ay, kasabot man ang Ginoo. Tao lang, magod ko, dili ko perfect. No? Sige lang, sa susunod, dili na ako uliton. Okay ra na, napabitaw ugma. That is an arrogant repentance. Di sana tayo ganyan mga kapatid. No? Natay kasing-kasing, nga mo paubos, nga mo doon diha sa Ginoo. Ug i-acknowledge nato, nga gikinahanglan nato siya sa atong kinabuhi. Ug tabangan ta niya, nga dili man kinabuhi sa pagkinasala. True repentance takes responsibility. Ano ba itong take responsibility? No? A truly repentant person understands that he is the one who sinned. No? Naintindihan niya nga siya ang nakasala. Just like balita kang King David kagayna. Wala niya giingon niya, si Bathsheba, manggod ba kay sila sexy kayo naligo dito mo nang na-in-love ko? Wala siya nag-ingon niya, ang Ginoo manggod ba nga nung wala manggod ko niya gibuta tong panahon niya na dito si Bathsheba naligo? Wala niya gingon niya akong mga servant manggod wala ko nila gipugnan. But instead, King David take responsibility sa iyahang sala ug nitindugan jud niya nga nakasala ko sa Ginoo. Kung kita naatay kasing-kasing nga tinud-anay nga kanang mga kapasayloan sa Ginoo mga kaigsuonan, we don't blame others. We take responsibility. A truly repenting person obeys the word of God. Ang tinud-anay nga nakapangayo nagpasaylo sa Ginoo, dili na siya maglisod nga mutuman sa pulong sa Ginoo. Ang tinud-anay nga nangayo nagkapasayloan sa Ginoo, ang command sa Ginoo is no longer burden for him or for her, but it is already joy. Ang example for obedience in the Bible. Sino nakaka-remember yung first miracle in the Bible? The first miracle, the water turned into wine. In John chapter 2, verse 1 to 11. Diba, in a wedding banquet, nandun na sila, naubusan na ng wine. Nabalakan na ang tanan, wala sa ano man yun, sana naduhol si Mary kay Jesus, ingon siya ka, kanang pagbuhat ko dug something, say buhat ni. Moto, pagingon ni Mary, in verse 5, yun niya dito, his mother said to him, do whatever he tells you. So na dito, ang 6 na stone jars na empty, ang gingon ni Jesus sa mga servant, okay, punin ng tubig. Kung sa'yo gibuhat nila, so they filled them to the brim. Wala sila nag-ingon, ang anong tubig man nga wine, yan yung gipangayo, anong tubig man, wala nila gi-question. No? Kaya mo man tong instruction, do whatever he tells you. So sige, gibutangan nila tubig. Na karon, okay Lord, nanay tubig, unsay next? Sige, i-serve na dito. O sila yun, ha? Tubig man eh, wine biya. Pero sa gibuhat, they did so. Gibuhat nila. Giserve nila. Unsay nahitabo, that water turns into wine. Right? And then unsay gingon katong wine master dito, ano siya kabalo ba mo? Gitawag niya tong bride of groom, ano siya, di ba? Gingon ako sa inyo nga una sa ang mga lamig nga wine before ang mga dili lamig para paghubog na sila, dili na nila mabalaan nga kanang ano na or kanang na-enjoy na nila ano kay sa unang panahon wine is kanang dili man jud kayo siya kanang makahubog jud pero at least na tawag ani kanang mura na siya grape juice pero pag masobrahan naman gud nimo dili na nimo ma-distinguish ang best of kanang dili best mo nang gipalas to siya pero ano tong wine master nganong kini mang binaka the best wine last ninyo giserve nagets ninyo nga ang pinaka-best wine man ninyong giserve. So, in the story of the first miracle, it already instruct us to obey for us to receive the best. Unsa na to pag-obey kung gahi kay tag-kasing-kasing? Maglisod jud ta. Kaya itong kinabuhi atong kasing-kasing na puno pagkinasala. That is why, mga kapatid, for that water, that tasteless nga butang sa imong kinabuhi. Ano ba yung walang lasa sa buhay mo ngayon? Yung walang lasa siguro, feeling mo yung future mo walang lasa? Feeling mo yung nangyayari sa buhay mo ngayon walang lasa?
Feeling mo yung finances mo walang lasa? Feeling mo yung entirely ng buhay mo ngayon walang lasa? For it to be a perfect wine, do what God told you to do. Gawin mo kung ano yung sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, are you ready and willing to surrender in true repentance today? Ready na ba tayo na mag-surrender dyan sa Panginoon? Remember po that our repentance has a big role in our salvation. For the salvation to come in, the repentance should come out. Para musulod ang kapasayloan sa Ginoo, para musulod ang kaluwasan, mugawas dapat ang dapat mugawas.